So, hi everyone and welcome to another video. So, today, as you can see, nakasmile lang ako, no? Kasi guys, this morning, nakapasa ako. Ito na yung aking resulta ng aking driving test this morning. Finally. So, explain ko sa inyo. So, nung Thursday, diretso talaga agad, no? Kasi parang matapos na tayo. Kasi alis ako mga an hour kasi nandito yung aking sister-in-law. So, nag-lesson ako nung Thursday. So, nag-lesson ako ng 9:30. Tapos, wala akong pasok after. Kasi di ba naka-holiday ako. 2 days after, Thursday, Friday, Saturday, yung aking driving test. Totally secret talaga. Hindi alam ng in-laws ko. Unlike nung una, alam nila. Kasi si Dave may work. So, kailangan nilang bantayan si Kira that day. So, nalaman nila. So, wala na akong choice. Pero this time, talagang secret siya. So, sabi ko kay Dave, wag kang pumasok, please lang. Kasi, gusto kong secret nga. Gusto ko, ayaw nilang malaman. Para walang tanong. So, kung ma-fail man ako, walang tanong. Kami lang dalawa yung nakakaalam. So, anyway, sabi ni Dave, okay. Pupunta ako ng work pag nakabalik ka na. So, sinundo ako ng aking instructor kaninang 7. Alam niyo ba, nagising ako? 2:30. Kanina pa, 2:30. Sabi ko, nag-check ako ng aking phone. Sabi ko, God. Sabi ko, it's super early. I need to go back to sleep. So, tinry ko. Tapos yung yung isip ko, turn left, ganun-ganun yung isip ko, turn right, second. Parang ganun, para akong nag-driving, pero nakahiga. Sabi ko, Jenny, you need to go back to sleep. So, nakatulog ako guys, nagising ako ng mga 5. Tapos, sabi ko kay Dave, i-on niya yung tubig kasi mag-shower ako bago ako alis. So, nag-shower ako, kumain ako ng breakfast, nag-oats ako, kumain ako ng saging, nagkape ako, half lang yung ininom ko kasi ayaw ko din magpanic. Tapos nag-take ako ng Calms, yung parang it helps you to calm down ba? Lagay ko dito yung picture para sa mabili nyo yan sa Superdrug or any supermarkets. So yeah, so yun yung nangyari. Tapos pagdating namin sa Eastbourne, nag-ground kami ng mga 30 to 40 minutes. Sabi ng instructor ko, you're really good. Your control is so good. So dapat talaga, sabi niya, for sure, mapasa mo na to this time. Pumunta kami dun sa roundabout na malaki dun sa Eastbourne kasi sabi ko baka pupunta kami doon. So, pumunta kami doon once lang. Just one round, just to get used to it again. Pagkatapos noon, so pumunta na kami sa town ulit. Naglibot kami ng mga 10 minutes sa town. So, 10 past 8, pumunta na kami sa driving center. So, sabi ng aking instructor na, yung examiner mo dati, nandyan. Kasi yung sasakyan niya, nakapark sa labas. Tapos nakita ko agad siya sa bintana. Sabi ko, oh my God, baka siya yung magiging examiner ko. Then, upo muna kami doon ng mga 5 minutes. Tapos sinawag na yung pangalan ko. Tapos ganito, mag-signature. Okay, sabi niya, okay Jenny, can you read that plate number again para sa eyesight ba? Tapos binasa ko, tapos sabi niya, okay, punta ka na sa car. Tapos yung tinanong sa akin is, paano mo ma-check kung nagwo-work yung brake? Yun yung tanong niya sa akin. Sabi ko, operate the brake, make sure that you can see the reflection, or ask someone to help you. Yun yung answer nun. Tapos, okay, go when you're ready, move off when you're ready. Tapos sabi ko, saan kaya kami pupunta nito? Baka pupunta kami kung saan kami pumunta last time. Pero hindi kami pumunta kung saan kami pumunta last time. First exit yung pinuntahan namin. Tapos, doon kami pumunta sa car park ng supermarket. Malapit siya sa Tesco. Doon kami nag-parking. Yung pinagawa niya sa akin is, yung parking na pinagawa niya is forward parking. Sabi ko sa isip ko, bakit ito na naman? Ito yung ginawa ko dati. Ito na naman ngayon. Sabi ko, but nag-double check talaga ako. Lahat, chinek ko talaga. Ganun. Kasi alam ko, nung first time, lahat talaga ng mali. Ginaganon, straight away talaga. Ginaganon niya yung tablet. Tapos, sabi niya, end of this road, straight ahead. So, alam ko na kasi alam ko yung area na pinuntahan namin. Tapos sabi ko, saan kaya kami pupunta? Bakit pumunta kami dito? Tapos pumunta kami dun sa may roundabout sa hospital. Alam ko doon. Kala ko doon sa hospital banda. Mali ako doon. Kala ko fail na ako doon. Kasi may bus stop doon. No? Ito yung bus. Yung bus is nag-signal ng left. So, ako na nasa likod, I can go. Kasi nga, yung bus is doon lang naka-signal left. Hala, kay pag go ko, yung bus mag-go din. So, sabi ko, oh my God, that was a fail.
So, I was thinking, wala na yun, fail na yun. Pero, I think hindi siya naging serious fault kasi pagka-go ko, the bus is about to go. Pero same kami nag-go. Pero yung bus medyo nag-slow down a bit nung ako na yung nag-go. So, kinintinyo ko pa rin kahit feeling ko, wala na talaga to. Fail na siguro to. Pero, wala. Pagka second stop niya, sabi niya sa akin, can you pull up on the left, just behind the car? Hala kay, hindi ako nag-pull up sa left. Sabi niya, oh, you missed it. Sabi ko, oh, I'm really sorry. Sabi niya, don't worry about it. Just continue driving straight ahead. Tapos sabi ko, naisip ko yung sinabi ng aking instructor, just calm down. Kung alam mong mali ka na or feeling mo serious fault na yon, just continue driving. Kasi baka feeling mo lang yun. So sabi ko, I just need to drive and be safe. Tapos tinignan ko yung time ba doon sa car. Sabi ko, 8:42, malapit na. Pabalik na kami soon. Kasi gusto kong matapos na kasi wala pa akong mali. Feeling ko hindi pa niya na-break. Unlike the last time na nag-break talaga siya sa akin ba. Sabi ko, malapit na, 15 minutes na lang, we're going back. Tapos sabi niya, pagkadating namin doon, pagkabalik namin sa driving center, so lumapit yung aking instructor. Tapos parang disappointed ako ba kasi kinuha ng examiner yung bag, kinuha yung papel. So feeling ko, fail talaga siya kasi wala siyang binigay ba na certificate. Tapos sabi niya sa akin, do you want me to explain to your instructor or you happy me to explain it to you? Tapos sabi ko, yes, if that's okay, can you explain it to my instructor, please? Tapos sabi niya, okay, you open the door for. Tapos pag open yun, sabi niya sa aking instructor, yeah, she passed. Tapos sabi ko, really? Hindi talaga ako na-expect. Sabi ko talaga, really? Tapos sulat-sulat na siya. Tapos para talaga ako, hindi ko makontrol ba? Parang mangiyak-ngiyak ako na parang, finally, it's over. It's a massive relief talaga, guys, pag nakapasar ka na. Like, I'm telling you, it's a massive relief. Tapos sabi ko sa aking instructor, kasi dito siya nakatayo sa tabi ko. Sabi ko, oh my God, I can't believe it. Tapos yung examiner ko, sa kanya lang siya, nasulat-sulat siya. Tapos hindi ko alam na kukunin nila yung license mo once nakapasar ka na. Tapos sabi ng examiner na, you can have your license in 2 weeks time. Yeah. So, finally, binigyan ko yung aking instructor ng 100 pounds today. So, syempre, parang thank you din sa kanya. Normally, yung test talaga is 90 pounds. Bigay mo sa instructor mo. Tapos, pag hindi ka nakapasa, 60 pounds lang. Parang lesson lang. Dahil nga nakapasa ako, so binigyan ko siya ng 100 pounds. Dinrap niya ako dito, pauwi. Tapos, happy din siya. Kasi, syempre, as instructor, nakapasa yung estudyante mo. Relief din yun sa kanila. So, anyway, that's it for today. Wala nang lesson na maganap, no? So, tiningnan ng aking father-in-law yung aking insurance para alam ko kung magkano. Tapos, mamaya sasabihin nila kung magkano yung insurance ko. And hopefully, makapag-drive na tayo soon, no? And alam nyo ba, mayroon akong ipakita sa inyo kasi bago ako umalis kanina, syempre, nag-pray ako kasi may ano ako dito sa gilid. Tapos, dinala ko talaga ito ba? Dinala ko talaga to. As in, dinala ko talaga siya. Tapos sabi ko sa akin instructor ko, siguro hindi ka religious person or anything, pero dinala ko talaga siya today. Like, dinala ko talaga siya, no? I mean, there's no harm to believe, pero ikaw pa din yung nagdala ng luck, you know. Pero, yeah. So, anyway, guys, so thank you so much guys for watching. Sa lahat na magle-lesson, good luck. You can do it, you know. As long as kalma talaga, remain kalma lang. Kasi pag hindi ka nakakalma, you're gonna be all over the place. Anyway, just in case may magtanong kung ilang months ako nagle-lesson, so I've been learning driving for about 10 months. So sa iba, 6 months, marunong na sila. Kasi di ba, every person is different man, no? So maybe siya, magaling siya, madali siya makaka-catch up. Ako kasi, hindi ako nagmamadali. I'm taking my time. But, so yeah, that's one thing as well. Just take your time. Huwag mong isipin na yung kaibigan mo, madali siyang nakapasa. Siya in 3 months lang, siya in 6 months lang. Kaya nga, sabi ko, every person is different. So yeah, take your time and stay calm and focus. And one day, makukuha mo rin yun. Like I do. Diba, bagsak ako sa first, nakapasa ako sa second. Because, kalma lang and believe yourself. Yeah, thank you so much guys for watching. Bye!